So, ilang buwan pa lang ako, hindi talaga ako na baby. Ngayon lang, nung nagka-boyfriend ako. Uy! What decision do you regret the most recently? Namang sinishare sa inyo, ginagamit ko yung budget tracker ko for that. Palagi ko lang talagang sasabihin, whatever happens, whatever situation it is, talagang mag-save kayo ng mag-save. Hi guys! It's Miss Jai, living independently in Manila at 21, and welcome to our first YouTube vlog. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at nakafollow sa mga social media accounts ko, ilalagay ko na lang yan dito. And for today's video, we are going to answer your frequently asked questions. Ready na ba kayo? Kasi ako ready na. Ano, let's go! Sagutin muna natin yung mga medyo madadali lang bago tayo pumunta din sa mga medyo malalalim. Kaya naman punta na tayo sa ating first question. Ang unang tanong, full name po. Ang pangalan ko talaga ay Jaica, J-A-I-C-A. Tapos, kaya naman siya Miss Jai. Dati talagang nakalagay lang pangalan sa aking FB page ay Jaica. So, ang mga tawag sa akin ng mga tao kapag nagko-comment sila Miss Jai. So, kinaririr ko na. Ginawa ko na siyang Miss Jai talaga. Kasunod naman na question, pagsasamahin ko na siya, how old are you at saka kailan po ang birthday nyo? Lagi ko namang sinasabi sa mga vlog ko, I am already 21 and ang birthday ko ay January 9, 2003. Next question, ilan po kayong magkakapatid? 5 kaming magkakapatid, pang-apat ako. Meron pang isang tanong dito, sino po pinaka-close nyo sa inyong magkakapatid? Ang makukonsider ko na pinaka-close ko ngayon ay yung bunso namin kapatid. Kasi yung age gap namin, magkalapit lang, 1 taon lang yung pagitan namin. Ako siya nasabi kasi nasa same generation kami. So nagigets namin yung isa't isa kapag na-stress kami sa mga bagay. Next question, may jowa ka na po ba? Minsan po. Hindi. Yes po, meron akong boyfriend. Medyo matagal na rin kami, magto 2 years na. Next. Find you very intelligent, Miss Jai. Can you share with us your achievements in school nung elementary to senior high ka? Ito guys, itong picture na to, papakita ko sa inyo. Ito yung moving up ako nung grade 10. With high honors ako dyan, ako yung nag-speech. So parang ako yung valedictorian sa batch namin. And naka-receive ako dyan ng total of 27 or 28 medals yata. Moving up lang yan. Mula grade 7, grade 8, grade 9, marami rin akong nare-receive na medal nun. Ako rin yung nagtatop sa class namin. Consistent honor student ako mula pre-11 hanggang grade 6 and graduate naman ako nun ng salutatorian. Senior high naman ako, transferee ako nun. Top din ako nun sa class namin, grade 11. Tapos nung nag-grade 12, with high honors din ako nun. Ito naman, pagsamahin ko na lang ulit ang tanong, what is your course? And isa naman ay, why did you choose your course and school? Doon muna tayo sa what is my course. Ang course ko kasi ngayon ay BSCE, Bachelor of Science in Civil Engineering, and 3rd year na ako. Ang natatandaan ko lang talaga, grade 8 ako nun. Hindi ko alam kung ano yung kukuhanin ko na course. Tapos meron akong kaklase na nag-transfer. Nung nagpapakilala siya, tinanong ko ano gusto niya paglaki. Tapos sabi niya gusto niya daw maging civil engineer. Kasi parang that time na-amaze ako na wow, ano ba yun? Ano ba yung civil engineer? Parang gusto ko rin maging ganun kasi ang sarap niya sa tenga. Ngayon, medyo nagsisisi na ako kung bakit. Ito namang, why did you choose your school? Nung grade 12 kasi kami, yun yung time na pandemic, first year yun ng pandemic, kaya lahat ng mga university na a-applyan mo, talagang online pa lang. So, nag-apply ako sa mga university dito sa Manila without my parents' knowledge. Pero yung mga in-applyan ko naman ay mga state university kasi aware naman ako that time na hindi talaga namin afford, mahirap yung buhay. So, nag-apply din ako sa maraming scholarships. Yung sa PLM, ang pinakang hindi ko malilimutan. Kasi nung time na yun, wala akong wifi, wala akong laptop, ang gamit ko lang cellphone. Pero nakapagpasa naman ako nun. After ilang months or weeks siguro, lumabas din yung result. And actually, ang nangyari nun, merong first 5,000 na nakapasa and kasama na ako doon. Since sinabi ko nga kanina na hindi naman namin afford, pero lumakas yung loob ko na mag-Manila nun. Kasi that time, I felt like something is waiting for me sa Manila, ganun. Nag-apply ako sa SM scholarships and sa DOST scholarship. Una yung sa SM. Sa SM, nag-online exam kami nun and nakapasa rin ako. Nag-interview. Tapos, habang wala pang result ng interview, hinihintay ko siya. Lumabas yung result ng DOST, napasser din ako. Week after kong malaman na passer ako sa DOST, meron sa aking staff ng SM na nag-message. Sabi niya kung meron na daw ba akong ibang scholarship under ng government. Sabi ko meron na DOST. Tapos sabi niya sayang daw kasi nakapasa rin pala ako sa interview ng SM. Next question, ask ko lang po, did you celebrate your debut party and what theme po?
Ipapakita ko dito yung iba kong mga pictures ng photoshoot ko ng dibo ko. Pero ko lahat talaga yan. Sinave ko yan kasi gusto kong maranasan na magkaroon ng photoshoot. Basta parang months before ako magdibo, tinatanong na ako ng mga family members ko kung ano daw gusto kong mangyari sa dibo ko. Pero sabi ko sa kanila, wag na nila akong bigyan ng magarbong birthday celebration. Wag na nila akong bigyan ng party, ganyan. Ang gusto ko nilang bigyan nila ako ng pera kasi gusto ko mag-start ng business nun. Pero hindi ko pa alam kung anong business yung sisimulan ko. Basta gusto ko lang magkaroon ng kapital, ganun. So, yun yung mga question na talagang tungkol sa personal life ko. So, ngayon, sagutin naman natin yung mga tanong na tungkol sa pag-live independently ko, ganyan, or sa pag-manage ng expenses ko. Ang unang tanong, paano ka po nagsimula maging independent? Actually, guys, mula pagkabata ako, talagang yun na yung naririnig ko sa paligid ko na yan si Dai. Kasi Dai yung nickname ko. Yan si Dai, sobrang independent yan. Nung elementary ako, pre-LM grade 1, isipin nyo, 7 years old, 6 years old, pumupunta ako sa camping na hindi kasama yung parents ko. Tapos ako pa palagi nag-lead sa mga group namin. Tapos yun, maririnig ko sa mga teachers ko na, ay grabe tong batang bata pa lang, kaya na yung sarili niya, ganyan. Pero alam niyo yung feeling ko that time, medyo iinggit ako nun sa mga kasamahan ko. Kasi syempre sila, may mga kasama silang mga magulang. Tapos nung time na yun, bibigyan ako ni mama ng budget ko. Kasi usually yung camping nun 3 days. So yung budget ko nun, grade 1 ako grade 1, grade 2, yung budget ko na yun, kailangan kong paabutin ng 3 araw. Kasi 3 days yung camping namin. Compare dun sa mga kasamahan ko na may kasama silang magulang, they don't have to budget their baon. Kasi may kasama naman sila na parents. Ako, nung bata pa lang, kailangan ko na siyang i-budget kasi baka mamaya wala na pala akong pambiling ganito. So, bata pa lang talagang yun ay nakatatak sa isip ko na independent ako. Tapos tingin ko isang factor din doon is sa amin kasing 5 magkakapatid, ako yung pang-4 pero ako yung pinakang maikling time na naging bunso. Kasi sabi ko nga sa inyo, 1 taon lang yung pagitan namin. So, ilang buwan pa lang ako, hindi talaga ako na baby. Ngayon lang, nung nagka-boyfriend ako. Wow! Pero yung kung ang tatanungin nyo naman ay yung pag-live independently ko dito sa Manila, backstory lang. Pandemic kasi yun, so puro online lang yung classes. Nung nag-shift na to F, nag-decide ako na mag-dorm na. Yun yung naging stepping stone ko para mapapayag sila mama na magli-live ako away from my family. Kasi dati, kasama ko yung kuya ko sa bahay. Nung pagdo-dorm ko na yun, meron akong kasamang 3. Bali 4 kami sa isang room. And actually, hindi ko sila kilala nun. Hanap lang ako ng mga dorms online and doon nakita ko na naghahanap pa sila ng isang kasama. Nag-go na ako. And yun yung naging stepping stone ko. Doon ako nag-start mag-live away from them. Tapos hanggang sa natapos yung contract namin, and ibig sabihin, kailangan ko na maghanap ng panibagong bahay. May nahanap ako nun before, and actually, ang original plan, may kasama rin talaga ako dapat na 3. Kaso nung mag-move in na, biglang hindi ko na nakontak yung nagpaparent. Nag-decide ako nun kasi sobrang malapit na yung pasukan, magagahol ako sa oras. Naghanap ako ng apartment, and sabi ko, good choice na rin yun kasi mas makakagawa ako ng mga trabaho ko. Nung una nga hesitant ako kasi medyo mahal for me yung rent. And hindi ko alam kung paano ko siya isusustain, ganun. Pero nag-take lang talaga ako ng risk, and sabi ko, gagalingan ko na lang magtrabaho. Hanap ako ng iba pang kakitaan para ayun, meron akong mga pambayad ng mga monthly bills ko. And yun din yung naging dahilan kung bakit pumayag sila mama at si papa na mag-live ako independently. Makaawa na ako dun sa kanila na payagan nila ako kasi kapag ka mag-isa ako, magagawa ko yung mga trabaho ko, ganun. Next question, since living independently ka, paano ka nakaka-survive, especially pag na-homesick ka? Hindi ko naramdaman yung homesickness nung nandun ako sa apartment ko na nag-live ako independently. Naramdaman ko siya nung unang beses na naghanap ako ng dorm. Siyempre doon, hindi ako masyadong sanay na wala akong family sa paligid ko. Nakakalungkot talaga. Tapos during that time pa, palaging wala yung mga kasama ko sa dorm. So nalulungkot ako. Kapag ako lang mag-isa, wala akong kausap. Parang gumaganon yung ulo ko talaga. Pero ang kagandahan kasi nun, kaya nawawala yung homesickness ko. Ako tsaka yung boyfriend ko, nasa iisang building kami. Magkaiba lang kami ng condo unit. And dun kasi medyo stricto. Card yung pang top mo sa elevator. Tapos, kung anong floor ka lang, dun ka lang pwedeng pumunta. And ayun, naalala ko, sobrang wala lang, nakakakilig. Kasi during that time, nagkikita kami palagi sa meron kasi dong parking area, nakatapat ng highway. Meron dong tambayan. Tapos dun kami palagi nagkikita. Tapos mga sponty dates lang, ganon. Kumakain kami ng balut. O kaya, kunyari magchat-chat siya na pauwi na siya, ganyan. Tapos kung may pasalubong siya sa akin, dun kami magkikita sa parking. Tapos sabay kami dong kakain. Tapos dati, nagluluto rin ako. Sabay kami kumakain palagi sa parking. So, siya yung naging reason kung bakit hindi ako masyado na homesick. Kasi
kapag medyo nalulungkot naman ako, malapit lang naman kami sa isa't isa. So, ayun, makakapagkwentuhan kami. And take note guys mas gusto ng both families namin na magkalapit kami kasi we are both from province and parehas kami nasa city ngayon. And ang kagandahan kasi sa relationship namin, nag-uusap yung both parents namin, ganun. Ayan, eto, kadugtong nun ang tanong, okay lang ba sa parents mo na pumupunta ka sa bahay ng BF mo tapos dun ka natutulog? Curious lang po. Ayun nga guys, sabi ko sa inyo, mas gusto nila na magkalapit kami kasi nga parehas kaming malayo sa parehas naming family. Gets nyo ba? And legal naman din kami. Nakapunta na siya sa amin, nakatulog na siya doon, nakapunta na rin ako sa kanila, nakatulog na rin ako doon. So, okay lang sa kanila. Paano nyo po nababalance yung time nyo sa study tsaka sa business nyo? Alam ko, palagi nang sinasabi ng marami na time management is the key. Pero yun lang talaga guys, i-manage nyo ng maayos yung time nyo. Pero ako kasi personally, ang ginagawa ko, bukod sa nililista ko yung mga kailangan kong gawin, ganyan, or yung gumagawa ng checklist, isa kasi sa attitude ko talaga, kapag meron ako isang task sa school, isang beses ko lang yung gawin, tututukan ko yan, hindi ako tatayo, hindi ako magpapahinga hanggat hindi ko yan natatapos. In that way, nakakasave ako ng time. Next question, mahirap po bang mag-isa sa Manila? Mahirap siguro siya kung hindi stable yung pasok ng pera sa'yo. Dito sa Manila, hindi ka makakapag-live comfortably kung wala kang grocery. Hindi ka tulad ng sa probinsya na makaka-browse ka ng isang araw, bibili ka sa tindahan, sa sari-sari store. Dito kasi usually talagang grocery na. So, kung hindi stable yung pasok ng pera sa'yo, wala kang stable income, mahihirapan ka. Pero, hello po! Any tips when it comes to investing and managing finances? Ang masasagot ko lang yung sa pag-manage ng finances kasi palagi ko naman sinasabi sa inyo, ang ginagawa ko ay ginagamit ko yung budget tracker ko. Nililista ko lahat ng mga expenses ko, lahat ng mga budget ko para natatrack ko siya and para alam ko kung saan napupunta yung mga pera ko para hindi ko siya hinahanap. And in that way, mas nakakasave ako kasi for example, alam ko na ganitong amount na yung nagastos ko. Maglalaylo na ako. Magtitipid na ako, ganun. When it comes to investment naman, ako medyo, at this point of time, medyo nahihirapan pa rin ako dyan. Hindi ako yung dapat na tinatanong nyo dyan kasi merong mga professional or merong mga dapat na magsasuggest sa inyo nyan. Next question. What is the most valuable thing that you have this year? This year, wala pa. Kasi sinasabi ko naman sa inyo, hindi ako masyadong bumibili for myself. Pero, ang reason kung bakit wala akong nabibili masyado for myself is because I am saving for something big na hopefully mabili ko before this year end. So, abangan nyo yan. What decision do you regret the most recently? Ito, nasagot ko na to or na-share ko na to sa ibang videos ko pa nung sinabi ko na nung time na nag-start ako ng business ko, talagang biglang pasok yung pera sa akin. Alam niyo yun, nakaka-overwhelm kasi nga from nothing to biglang merong pasok ng pera, hindi mo alam kung paano siya i-manage. So that time, talagang pag may humihingi sa akin, bigay. And ang pinakang regret ko is hindi ako kumuha ng financial advisor or hindi ako nakahingi ng advice sa mga tao na alam niyo yun, may alam talaga when it comes to handling money. Kaya naman nandito ako para i-help kayo. Kasi personally, na-experience ko siya and sobrang hirap talaga. During that time, sabi ko nga, kahit ang dami-dami pumapasok sa akin na pera, hindi ako nakapag-save enough para ma-secure yung future ko. Ako naman, hindi ako expert para magbigay sa inyo ng ganito ha. Pero kasi sinasabi ko to, kasi na-experience ko na siya. Kumbaga, ayoko na ma-experience nyo rin yun. Palagi ko lang talagang sasabihin, whatever happens, whatever situation it is, talagang mag-save kayo ng mag-save. Next! At ito ang pinakang gusto kong question. Ano po plans after graduation? Ang pinakang plan ko talaga after graduation is to focus on my business sa pagbablog. Pero yung mag-work ako sa profession na to as civil engineer, parang hindi ko pa siya nakikita. Next, saan po kayo nakahanap ng apartment near your university ate? Since ngayon na marami na ulit mga maghahanap ng mga dorms kasi malapit na magsimula ang school year, and hindi ko na siya masyadong matatakal sa video na to. So, gagawa ko ng panibagong video dito para i-guide kayo. Hintayin nyo na lang yan. Lottie, my question is, ano po ba work nyo maliban sa pagiging online seller? Ito actually yung pinakang tanong palagi kasi everyone is curious kung paano ko nakakapag-provide sa sarili ko ngayon na 21 pa lang ako and that I am living here in Manila. Hindi ko na siya iisa-isahin, pero alam niyo naman na I have a business, nagla-live ako,
Pero hindi rin kasi siya consistent kasi kapag hindi ako magla-live, edi wala akong benta. Nagiging consistent na pasok sa akin talaga ever since ay yung affiliate ko. Malaki rin talaga ang kita dyan. And also, other than that, may mga side hustles din ako. Pero kasi hindi yun continuous na pasok. Hindi ko na siya sa inyo i-share. Pero bukod sa affiliate, bukod sa business ko, marami pa rin talaga akong mga source of income. Pero siguro sa mga susunod, i-share ko siya sa inyo. Pero ngayon, secret na muna natin yun. How to manage your expenses. Ito palagi ko namang sinishare sa inyo. Ginagamit ko yung budget tracker ko for that. So, that's it for today, guys. Medyo marami-rami tayong questions na nasagot and sana through those questions, mas makilala nyo pa ako. Yan lang guys, thank you so much sa panonood hanggang dito sa last part ng video na to. Kung hindi pa kayo nakasubscribe again, subscribe and follow lang kayo sa mga social media accounts ko. Yan lang muna for today's video guys. See you again next vlog. Bye!